DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Upgrade learning sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating Itulay online tutorial. Live na live po tayo mga ka-drafting para sa quarter 3, week 5 sa FB channel, FB page at YouTube channel ng DepEd Itulay. Kumusta po kayo? Katulad po ng lagi kong binabanggit, kinakamusta ko po kayo at sana po ay naging maayos po ang linggo po ninyo simula ng Monday hanggang mamaya at sa weekend bukas Saturday. Sana naging maayos po kayo. Kung may plano po kayong lumabas, sumunod pa rin po tayo sa ating mga safety protocols at syempre gumamit pa rin po tayo ng face mask at alcohol if ever na medyo marami tayong hahawakan sa labas. Protection po para sa atin at protection para sa mga kasama natin sa bahay. Maraming salamat po sa ating mga patuloy na sumusuporta sa ating online sessions. Maraming salamat po sa ating mga team replay na nanonood ng ating mga sessions kahit hindi na live. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Ang pag-uusapan po natin para ngayong Friday, mga ka-drafting, ay 1-point perspective po. At syempre, kasama pa rin po natin si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. So maraming salamat po, Sir Marco, at mag-ingat po kayo palagi. Ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayon, mga ka-drafting? At the end of our tutorial, you are expected to define 1-point perspective. Pangalawa, follow the steps in constructing 1-point perspective drawing. And then yung pangatlo natin, sketch the 1-point perspective drawing of the given shape. And then yung last, construct 1-point perspective drawing of a kitchen. So last week, mga ka-drafting, diniscuss natin yung tungkol sa sa pictorial drawing. Ngayon naman, pupunta tayo sa perspective drawing. Although, yung pictorial drawing,
ay malimit na ginagamit, malimit din naman ginagamit yung perspective drawing natin sa mga presentations. Ano po, para siyempre, mas mabigyan ng pagkakataon yung kliyente natin na maipakita ko ano yung gusto nila at yung ipine-prepare nating project para sa kanila. Bilang review natin sa nakaraang session, mayroon akong scrambled letters na ipapakita sa inyo. Ayan. Yung scrambled letters na yan ay ang 3 kinds of pictorial drawing. Ang instruction natin is to rearrange the letters to form a word or to form words. Okay? So meron kayong meron kayong 10 seconds para sagutan yung tatlong scrambled letters na yan at i-unscramble. Huwag po nating kalimutang ilagay sa ating comment section, tapos i-check po natin pagkatapos po ng 10 seconds. Okay? Let's start. So, meron tayong timer sa screen, mga ka-drafting, at meron na lang kayong 5 seconds para sagutan yan. So, type in natin sa ating comment section, tapos i-check natin. So, time's up. Check natin. Ang una nating kind ng pictorial drawing, letters are A, O, X, R, O, N, E, M, T, I, C. So, yun yung mga letters natin. Ano kayang klase ng pictorial drawing yan? If your answer is axonometric, so that's correct. So, yung unang type ng drawing natin, ng pictorial drawing natin is the axonometric. Pangalawa, tingnan natin kung ano yung sagot nyo sa number 2. Letters are O, L, B, Q, I, U, E. Yan yung mga letters natin. I-unscramble natin para mabuo natin yung correct word. If your answer is oblique drawing, tama yan. So, yung una nating type ng pictorial drawing is the axonometric. Yung number 2 natin, we have the oblique drawing. Number 3, ano bang sagot nyo? Letters are P, R, E, S, P, C, I, E, V, T, E. Yan yung letters natin. Kapag yan ay na-unscramble na, tama kaya ang sagot nyo? If your answer is perspective drawing, tama yan. So, yun yung correct answer natin. Mga ka-drafting, yun nasa screen natin are the 3 kinds of pictorial drawing. Yung axonometric drawing, oblique drawing, at perspective drawing. Ngayon, mga ka-drafting, pag-uusapan natin yung lesson natin, yung presentation drawings. Ano ba yung mga presentation drawings yan? Ano ba ang purpose ng presentation drawing? This is to show the proposed building in an attractive setting surrounding at the proposed site. So, parang hindi pa naipapatayo yung proposed building natin, pero sa presentation, nakatayo na siya. Ipapakita natin sa kliyente natin para ma-arouse yung interest nila at para magkaroon sila ng idea, ano ba ang itsura ng kanilang ipinapatayong building if ever ito ay ipatayo na doon sa mismong lupa or lugar na pagpapatayuan. So, binibigyan natin sila ng idea, ng realia ng kanilang ipapatayong building, pero virtual nga lang. Kasi nasa ano lang naman natin nasa mga computers lang naman po natin pine-present. At syempre, yung design na yun is subject to change. Depende pa rin sa gusto ng magpapagawa ng design. Next. Ano-ano ba ang dapat na meron sa mga preliminary designs? Una, kailangan, syempre, present na yung floor plan. Pangalawa, present yung elevations. At syempre, pangatlo, yung sections. At na-discuss na natin yan nitong mga nakaraang sessions natin ngayong quarter 3. Yung foundation plan sa sample details ay hindi pa natin na di-discuss kasi andito pa tayo sa sample sa pagsasubmit ng complete drawing, sa pagdi-discuss ng MELC natin, most essential learning competency na submit complete drawings. At isa nga itong i-discuss natin sa mga drawings na kailangan nating matutunan na kasama sa presentation drawings. Roman numeral number 2, perspective drawing. So yung elevation daw, yung section and sample details are only used for further communication between the clients and the architect or draftsman.
to arrive at the final plan or design of the house. Ano lang daw yon, parang, ano sabi natin? Are only used for further communication between the clients and the architect. Further communication. Kasi, syempre, nakabase pa rin sa, ano, no, sa presentation drawings na yan. Katulad nga ng nasa screen natin, mga ka-drafting, these drawings are usually presented in the form of perspective views with colors and shading and floor plan. Kapag nagustuhan ng kliyente yung perspective drawing natin, then of course, titingnan niya yung loob, di ba? Yung plano natin, yung partition natin, yung section natin. Kapag okay na sa kanya yon, syempre, i-approve na rin niya yan. Kaya lang, syempre, kapag gusto ng kliyente na baguhin yung isa sa mga parte ng perspective drawing natin at hindi naman makakaapekto dun sa nasa loob, wala naman pong problema. Kaya lang, kapag makakaapekto sa design ng loob ng bahay natin or ng building, yung gustong ipabago ng kliyente dun para dun sa panglabas niya, syempre kailangang i-adjust yon. Ano, kailangan ma-adjust yon. This is purposely done because presentation drawings are actually used to sell an idea or concept. Kasi syempre, visually, yan naman yung makikita sa labas, ano, yung ng building natin, yung facade ng building, yung elevations niya. So syempre, kung maganda sa mata, visually appealing yung design natin ng perspective drawing, malaki yung chance na mabenta yung design or ma-approve yung design na gagawin natin. So at this point, mga ka-drafting, ipapakita natin yung isa sa 3 kinds ng perspective drawing. So yung unang kind ng perspective natin is what we call the parallel perspective. Yan yung 1-point perspective drawing. Yung pangalawa, we have the angular perspective or the 2-point perspective drawing. At syempre, yung pangatlo, we have the oblique perspective or yung tinatawag nating 3-point perspective drawing. Ano ba yung 3-point na yun? Kasi yung 1-point, yun yung 1 vanishing point. Yung 2-point, we have 2 vanishing points, yung left and right. Tapos, yung ating oblique perspective, yung ating left and right vanishing point, tsaka yung oblique or vertical vanishing point. Okay? Ngayon, mga ka-drafting, para mas malinawan kayo, malinawan tayo, meron akong ipapakitang video kung paano ba gumawa ng 1-point perspective drawing. Yun nga lang, syempre, mga ka-drafting, yung example ko ay para lang sa isang shape. Kasi mahalaga yung detalye, no? Mahalaga yung detalye. If ever gagawa tayo ng perspective drawing, yung mga corners, yung mga sides, yung mga curves, yung mga grooves ng object, mahalaga yon to start sa pagdodrawing ng perspective drawing para pagpunta natin doon sa exterior tsaka interior part ng design natin at ipe-present natin siya in a perspective drawing katulad ng 1-point perspective, mas madadalian na tayo kasi meron na tayong may pinag-practice na tayong mga shapes. Okay? So panoorin po natin yung video at syempre kasama niyo pa rin ako habang pinapanood yung video to guide you kung ano ba yung mga steps sa pagko-construct ng perspective drawing. So we have how many steps? Ito po ay medyo napaikli na. We have 10 steps in constructing perspective drawing. So meron tayong 3 linya diyan. Kung mapapansin niyo sa video, at actually hindi pa siya nagpe-play. Kung mapapansin niyo sa screen, mga ka-drafting, we have parang 2 klase na ng drawing. Yung nasa kaliwang bahagi ng screen nyo, yung may 3 views, yan yung orthographic drawing na diniscuss natin nung nakaraang session. Kung medyo nakaligtaan na, you can go back to my previous sessions. Punta lang po tayo sa DepEd Itulay page. At syempre, i-like natin, and then i-share. Tapos hanapin natin yung video ng technical drafting. Yung nasa gitnang bahagi naman ng screen, mga ka-drafting, ay ang isometric drawing. Diniscuss na rin natin yan. Sa pagkakatanda ko ay week 3, Week 3 ng ating quarter 3. Okay. At ginawa na rin natin siyang example. At siyempre, sa kaliwang bahagi ng screen nyo natin, mga ka-drafting, mapapansin natin yung blankadong part na yon ng paper at meron 3
horizontal line. Yung tatlong line na yan, we have yung pinaka nasa ilalim, ang ground line, yung nasa gitna ang horizon line, at yung nasa taas ay ang picture plane. Okay, yung horizon line is where the sky meets land. Tapos, yung vanishing point natin, this is the point at which all orthogonal lines meet. Ibig sabihin, yung parang nagtatagpo, no? Nagtatagpo yung mga linya sa may bandang dulo. Hindi ko alam kung na-experience yun na to, pero kung minsan naglalakad tayo sa mga highways, no, naglalakad tayo, mapapansin natin na parang yung dulo ng highway ay magkakadugsong. Okay, yun yung tinatawag nating vanishing point. At syempre, yun naman tinatawag nating orthogonal lines. These are diagonal lines that connect corners of forms to the vanishing point. Parang kumbaga nasa highway, yung kinatatayuan natin, yung mga kanto doon, yun yung orthogonal lines papunta doon sa vanishing point o yung one point kung saan yung mga linya ay nagmi-meet na parang lumiliit yung mga object. Okay? So let's watch the video. So mapapansin natin at makikita natin sa video mga ka-drafting na yung steps in constructing one-point perspective drawing. At makikita nyo rin na meron akong papel, tinape ko para hindi gumagalaw, no? Mga sa corners ng aking drawing paper. Unang step natin is to analyze the given problem. Ina-analyze ko yan. Sinusulat ko yung height, yung width, saka yung depth. So mapapansin natin ang height natin ay 4 centimeter. Yan yung height natin, 4 centimeter. At yung width natin ay 3 centimeter. At yung depth natin, width, tama ba ako? Height ay 4. Ang width natin ay 4, sorry po. And then yung width depth natin ay 3 centimeters. Okay, so nilagyan ko ng label Yung unang drawing sa kaliwa ang orthographic drawing. Step number 2, mga ka-drafting, is to draw the ground line, horizon line, and the picture plane. Yun yung binabanggit natin kanina, yung picture plane. Yan. So, pansinin natin na yung ground line tsaka yung horizon line ay medyo mas malaki yung pagitan kaysa doon sa horizon line at ng picture plane. Okay, so kailangan natin yung gawing wide enough kasi i-drawing natin doon yung isa sa main view ng orthographic drawing na yan. At syempre, step number 3, ito na yon, sketch the front view or yung FB on the ground line. Ililipat natin, i-redraw natin. Draw, pagkatapos nating i-draw yung yung front view, i-draw natin yung horizontal lines to the right from the corners ng front view. Ito yung magsisilbing working drawing natin. Yan. So, mina-measure ko, gumagamit ako ng maliit na T-square saka isang 45 by 45 degree triangle. At syempre, i-slide na lang natin para tuwid yung ating vertical line. Ayan. So, nagsukat ako ng width ng ating front view. Sinukat ko yung width ng front view natin. At syempre, i-redraw ko yung front view. Make sure na gumagamit tayo ng mechanical pencil para yung gauge ng line ay ma-maintain niya. And I'm using a 0.7 rotring mechanical pencil na pag-aari ko pa nung college ako. Ayan. And then, I am also using my old age triangles, yung 30 by 60 degrees triangle ko, saka 45 by 45 degrees triangle. At syempre, yung aking T-square na kulay blue, na nabili ko lang sa isang bookstore. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-drafting na ini-slide ko lang yung triangles ko, yung aking 45 by 45 degrees triangles. Ayan. And then, tinitrace ko na yung visible edges para mas makita nyo yung front view natin. Make sure din, mga ka-drafting, na kapag nagpe-pencil tayo or nagte-trace tayo ng drawings natin, wag nating ilalapit dun sa gilid ng triangle natin or ng ruler yung ink kasi may possibility siyang
kumalat yung ink natin kasi syempre didikit siya dun sa side ng triangles natin. Ayan, so constructed na yung front view at nilagyan ko ng label na FB, front view. Ngayon, pagkatapos yan, ayon sa step number 3, magdodraw daw tayo ng horizontal lines to the right. Okay? Tingnan natin ha, tingin tayong maigi mga ka-drafting sa monitor natin or sa screen. Ayan, so lahat ng corners ng front view, ipoproject ko sa right, horizontally. At make sure po na kapag magpo-project tayo, we have to use light lines. Yung maninipis na linya lang. Paano daw gumawa ng light lines? Huwag po nating diinan yung pag-construct ng line. Okay? Magaan lang yung pag-draw natin. Step number 4, draw the top view or yung TV on the picture plane or yung PP natin. Ayan, i-draw natin yung top view. Kukopihin lang naman no, mga ka-drafting, yung ating nasa orthographic drawing. Isa to sa magiging bahagi ng ating working drawing. So, sa orthographic drawing, yung tatlo, yung front view, tapos yung top view, and then yung right side view, kailangan natin yung dalawang main views niya. Yung front view, tsaka yung top view. Ulitin natin, habang nagdodraw tayo ng number 4 step, or nagpe-perform tayo ng number 4 step, gagawa tayo ng ground line, tapos yung distance niya is wide enough from the horizon line. Tapos medyo pwedeng liitan na natin yung distance between the picture plane at ng horizon line. Ayan. Inilagay ko yung top view sa center part ng ating blank space, yung center part na yan. Tapos yung front view ko nasa left side ng ating drawing space. Okay. Siyempre, kailangan nating isama rin, mga ka-drafting, yung alphabet of line. Pansinin natin na yung front view natin ay merong hidden line. Ibig sabihin, kita natin sa top view na medyo may curve, may groove yung part na yun ng object. Kaya pag tinignan natin sa front view, mapapansin natin na meron tayong hidden line or dashed line. Tinatawag din siyang invisible line. Gumamit tayo ng circular protractor. Pero dahil masyadong malaki yung ating circular protractor, medyo iayos na lang natin yung curve niya. Yeah. Pero pwede kayong gumamit ng ng compass. And then label natin TV or top view. Okay po? Ayan. Pagkatapos niyan, step number 4 pa rin, drop lines down to the ground line from the corners of top view. Yan. Lahat ng corners ng top view na tinuro natin ng pencil kanina, i-drop natin vertically. Ayan. So, use light lines pa rin. Katulad ng ginawa natin sa front view, ipinroject natin yung lines right, light lines. Ngayon naman, lahat ng corners ng top view, ipoproject natin downward. Ayan, drop lines natin. Tapos, step number 5 is to locate the station point. From the station point, ilocate natin yung station point. Naglagay ako ng station point sa ilalim na part ng horizon line. Okay? And then, lagyan ko ng SP. Next natin, from the station point, magdodraw tayo ng vertical line to form an intersection with the horizon line or yung HL. Tapos, yung intersection na yon will become our VP, yung ating vanishing point. Ayan. Pansinin natin sa video. And then, step number 6, mga ka-drafting, is to draw visual ray lines. Yung visual ray lines na yon ay magsisimula sa station point natin. Visual ray lines from the corners of top view. Ayan. Pansinin natin. Siyempre, use light lines pa rin. Ang visual ray lines ay light lines. So, hindi pwedeng diinan kasi magmumukha siyang part nung ating main drawing. Ayan. So, yung ating top view ay merong 1, 2, 3, 4,
4 corners sa right side. So, meron din tayong 4 visual ray lines. Siyempre, isa sa kasama pa rin sa step number 6 ay magda-drop daw tayo ng vertical lines from the intersections formed by VRLs and PP. Siyempre, yung intersections na yon, yung visual ray lines natin, magkakaroon siya ng intersection sa picture plane sa PP. Ida-drop din daw natin yon pababa sa ground line. Ayan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 visual ray lines. Meron lang tayong tatlong visual ray lines na idinrap kasi yung pang-apat sa corner ay halos parte na ng picture plane. Step number 7, complete the shape of the object. Ayan. Hintayin natin lumabas. Complete the shape of the object by connecting the... Ayan. Pero kinoconnect ko na, no? Yung intersection na ipinroject natin dun sa front view na nag-intersect naman dun sa dinrap nating line from the top view ay i-connect ko naman ngayon sa vanishing point. Ayan. Kaya ang pinili natin na isometric drawing, mga ka-drafting, ay yung may letters para madali nating makita yung corners. Since beginners pa lang naman yung iba sa atin, at least mag-guide tayo dun sa mga corners na yon. Kaya meron tayong letters dun sa isometric. Ayan. So yung itinuturo ko are all the same points. Pero dahil medyo meron tayong isometric saka ng orthographic, mapapansin natin na parang magkaiba pero same points lang yun kung titingnan natin dun sa letters sa isometric. Ayan. Nakagawa na ako nung yung letters or yung points F, O, H, tsaka K. Halos nakikita natin, visible na. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko naman ngayong point ay point L. Yung point L na yan, i-connect pa rin natin sa vanishing point. Ayan, yung parang corner na yun, no? Ngayon, may nakaligtaan tayo sa top view na i-connect sa station point. Ayan, ano bang point yan? Point K sa point H. Kailangan natin siyang i-connect sa station point. Tapos, susundan natin yung visual ray lines na tumama sa picture plane. I-drop pa rin natin. So, dahil nakaligtaan natin, syempre, i-drop pa rin natin yung intersections na binuo ng visual ray lines dun sa picture plane. Ayan. Next natin. Sabi sa dyan, step number 7, complete the shape of the object by connecting the intersections formed by VRLs of TV, top view, and FB front view. Ayan. Medyo tinitrace na natin. No? Mas madali naman siyang i-trace. Make sure lang na gumagamit tayo ng straight edges or straight measuring tools. Kasi kapag medyo hindi tayo gumagalaw yung ating drawing paper, yung ating ruler ay unstable, ang mangyayari, yung intersections ay nagkakamali rin ng pwesto. Ang possibility nun ay ma-distort yung object natin. Hindi tumatama doon sa orthogonal na tinatawag lines or yung axis niya. Hindi siya tumatama. So ngayon, meron na tayong point N tsaka M. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung curve. Ayan, yung itinuturo ng aking mali. Ayan. Okay, yun ay point. Yes. Ayan ay point. Yun, hahanapin mo rin lang. Tinuturo ng kaliwang daliri ko sa isometric. Tapos, tinetrace ko naman dun sa pictorial. So, yung kanina ay point J tsaka point I. Ano? Point J at point I. Ayan. Tapos, i-drop natin yung line. Nag-mark lang ako kanina para dun sa ating i-connect sa station point.
para makita natin yung dulo kung hanggang saan lang yung kurba na kailangan natin gawin. So, tinrace ko yan. Yan, i-trace natin. Hanapin natin yung linya na yon. Okay. So, identified na, no? Yung pinaka-circumference nung semicircle. Yan. So, naandun lang sa part na yon. Pwede naman nating tuldukan as a mark, pero wag lang nating kuwitan kasi magiging part na siya ng drawing. And then yung ano na ba itong ginagawa natin? Kino-connect natin yung curve. Yung curve ang kino-connect natin. Kasi nagawa na natin yung point A no? Ayan. So, ginagawa ko yung point I sa video. Tapos, tinrace natin yung hangganan ng curve ng object. Ayan. Yan na yung letter J. Yan. Yung center. Hanggang doon. So, gagawa tayo ng semicircle para para ma-present natin or ma-illustrate natin yung curve part na yon. Ayan. Siyempre yung mga ka-drafting, yung circle, kapag perspective na, hindi na siya nagiging circle, nagiging oblong na siya. Nagiging oblong na. Yan. So, I am doing now point C. Point C. Ayan. Point C. Medyo visualize nyo na ba kung ano yung itsura ng one-point perspective ng shape na nakalagay sa left part ng screen natin. Ayan. Ngayon ay number 7 pa rin tayo, step number 7. And step number 8. Ayan. Step number 8 is to trace all visible edges. Pero sa pagkakataong to, parang gumamit na ako ng green ballpoint pen para i-trace yung visible edges. Ayan. Mapapansin nyo rin na lahat muna ng horizontal line na part ng shape or line ang inuuna ko. Simula sa taas hanggang sa pababa para at least kung nauna na yung ibaba at nag-i-ink tayo ng drawing, habang papunta tayo sa ibaba, natutuyo naman yung yung ink na nandun sa taas. So yung blot ay maiiwasan natin kahit paano. Ayan. At naandun na ako sa line GA. No, yung line GA, pansinin natin isometric line GA na yan. Ngayon naman, I am inking all vertical lines. Simula naman sa side, sa right side papunta sa left. Pero syempre, kung saan kayo komportable, no, you could start left to right, lahat ng vertical lines from left papunta sa right. Ako, medyo komportable ako na right to left, lahat ng vertical. Tapos, ini-slide ko lang yung triangle. Ngayon naman, I am inking all orthogonal lines or yung mga receding lines na tinatawag from the corners of the shape papunta dun sa vanishing point. Ayan. So, I'm doing now line LN. Yan. Yan yung line LN. Okay? Pansinin nyo na ba? Okay, no? Mga ka-drafting, pwede kayong pwede kayong gumawa ng mga textures ng sides ng object aside from placing letters dun sa corners kung saan tayo mas komportable para ma-present natin. Okay, step number 9 is to erase all unnecessary lines. I-erase natin yung mga unnecessary lines na yan. Pero wag naman masyado. You could use erasing shield para hindi mabura yung ibang part ng drawing natin. And then number 10 is to label the drawing. Ila-label natin. Katulad ng lagi nating binabanggit sa mga steps natin. Magagawa ko ng guidelines. And I'm using 0.5 centimeter as a guide
para doon ko isusulat yung label ng drawing ko, which is the 1-point perspective drawing. Ayan. So pag maglalagay tayo ng label, lagi tayong gumamit ng all caps, okay? Lahat ay capital letters. Okay. Yan. That's it. Yan yung magiging resulta na natin. And syempre, in-scan natin yung drawing. And that's how it goes. Yan yung ano natin, steps in constructing 1-point perspective. Okay? Kung may question kayo, you can contact me sa aking FB page, Tutor Romel, or pwede nyong gawin yun, sample, pwede nyong gayahin, and then picturean yung sarili nyo, upload it sa ating DepEd Itulay FB page. At syempre, tag nyo ako, no? Using hashtags, Itulay, hashtag Itulay Level Up, and hashtag TLE9 Technical Drafting. Ngayon naman, mag-practice tayo, no? What can I do? Illustrate the kitchen of your house in 1-point perspective, like the sample drawing on the right. So, meron tayong example dyan. Napapansin natin na yung ginawa natin kanina ay object or shape. Ngayon naman, ang sample na meron tayo sa screen, mga ka-drafting, ay yung interior part ng ating bahay or ng proposed plan, yung kitchen, to be specific. Pero ngayon, ang gagawin natin ay i-draw nyo yung inside part ng inyong bahay, ng kitchen nyo sa bahay, in a 1-point perspective. Siyempre, katulad na bagay ko rin po kanina, upload natin sa DepEd Itulay FB page at lagyan natin ng hashtag na hashtag Itulay Level Up at TLE9 Technical Drafting. Siyempre, sama nyo po ako, no? Tutor Romel. Siyempre, at this point, meron tayong quiz. May pa-quiz tayo. What are you going to do is to pick the word or word sa ating word box na nasa ibabang bahagi ng ating screen, mga ka-drafting. At syempre, ilalagay nyo yung tinutukoy ng mga description sa itaas na bahagi ng screen, which is yung 1, 2, 3, and 4. So yung ang mga words natin na nasa word bank ay station point, SP, meron tayong vanishing point, VP, and then we have the horizon line, HL, at yung picture frame or PF. Kanina, yung binagit natin ay picture plane, ha? Ngayon po, ang nasa word bank natin ay picture frame. Number 1, type natin sa sa comment section. Check natin. Number 1, this is the view or the fixed position of the eye at the observer. Number 2, this is an imaginary line that goes horizontal through your drawing. At number 3 is the point where receding parallel lines appear to meet. At number 4 is the boundaries of your drawing. So meron tayong 10 seconds para sagutan yan, and then ipiliin natin sa word bank kung ano yung mga tinutukoy dun sa mga description na 1 to 4, numbered na 1 to 4. Number 1, check natin. Number 1, if your answer is station point or SP, that's correct. This is the view or the fixed position of the eye of the observer, yung station point natin. Naka-station kung saan tumitingin yung tao or yung observer natin. Number 2, if your answer is horizon line or HL, this is an imaginary line that goes horizontal through your drawing. At number 3, let us check ha. Number 3, if your answer is vanishing point, tama po yan. This is point where receding parallel lines appear to meet na nakita natin sa drawing kanina. At syempre, number 4 is the boundaries of your drawing. That's picture frame. Yung square natin kung hanggang saan lang tayo nagdo-drawing. Okay po? Okay. At dahil dyan, alam kong correct kayo dyan, isa kayong Matiel Educado. Congratulations po para sa ating lahat. To generalize everything, yung 1-point perspective drawing is a drawing method used to make an object face on to the viewer like it has a lot of depth.
Most lines are vertical, horizontal, or orthogonal. So, nabanggitan natin kanina yan. Na-define na natin yung mga technical terms na yan. In one-point perspective, there is only one vanishing point on the horizon line. Nakatulad na nakikita natin sa screen natin sa kaliwang bahagi at ginawa naman natin kanina sa ating steps, sa video natin sa steps in constructing one-point perspective. Sana po ay malinaw po yan, mga ka-drafting. If you have any other questions, tanong lang po kayo sa aking FB page, Tutor Romel, and then you could ask question, and then I'll get back to you as soon as I read your messages. At this point, mga ka-drafting, we have to do things today that will make our future self thankful and proud of you. Lagi nating paalalahanan ng sarili natin na gumawa ng mabuti para pagdating ng mga panahon medyo ipagmalaki natin yung sarili natin. Siyempre po, we would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your performance, our performance. We could improve our performance. Scan po lang po natin yung QR code sa kaliwang bahagi ng screen or sagutan natin yung ating feedback form. Itulay feedback form. And then for your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. You can still watch this tutorial video online. Punta lang tayo sa FB, Facebook, hanapin po natin si DepEd Itulay at sa YouTube po yung ating DepEd Itulay. And then i-like po natin and i-share po natin para mas maging updated tayo sa mga susunod pa naming mga tutorial sessions. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga lakan at magagandang binibini. Pagsanhan na nagsasabing, sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is Itulay online tutorial, #upgrade learning sa technical drafting. Paalam po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!